Ayon kay Maharlika, tila hindi naintindihan ng mga kritiko ng pamilya Duterte ang konsepto ng hyperbolic statement. Ang mga ganitong uri ng pahayag ay hindi dapat literal na intindihin, kundi bilang isang anyo ng pagpapahayag na gumagamit ng eksaherasyon o pagbibigay ng matinding diin para mapatingkad ang isang punto o emosyon. Sa kanyang paliwanag, halimbawa, kapag ang isang magulang ay nagsabing, "Sinabi ko sa iyo ng 1,000,000 beses na," hindi naman literal na ang magulang ay nagsalita ng eksaktong 1,000,000 beses. Ito ay isang halimbawa ng pagpapahayag na naglayong magbigay din sa pagiging paulit-ulit ng nasabing pahayag. Sa kanyang komento, ipinagtanggol din ni Maharlika si Vice President Sara Duterte mula sa mga akusasyon ng kanyang mga kritiko. Gumamit siya ng mabibigat na salitang Bisaya at mga satirical na ekspresyon upang patamaan ang mga taong nagsasabi ng hindi maganda tungkol sa pangalawang Pangulo. Sinabi ni Maharlika na ang mga Bisaya, katulad ni Sara Duterte, ay may kakaibang estilo ng pagsasalita na kung minsan ay maaring hindi agad maintindihan o tanggapin ng mga hindi sanay sa kanilang kultura o paraan ng pagpapahayag. Dito pumapasok ang konteksto ng hyperbolic statements kung saan ang mga ekspresyon ng mga Bisaya, ayon kay Maharlika, ay masaya at tila magaan lamang kahit na mga salita ay may matinding emosyon. Ginamit din ni Maharlika ang kanyang platform upang magbigay ng matapang na komento laban sa mga tinaguriang dilawan, isang tawag sa mga kritiko ng pamilya Duterte at mga taga-suporta ng oposisyon. Binansagan niyang bangag at mambubudol ang mga ito na nagsasaad ng kawalan ng kanilang kakayahang maunawaan ang mga salitang ginagamit ng mga Duterte. Ang mga pahayag na ito ni Maharlika ay nagpapakita ng kanyang matatag na paninindigan at matapang na pagtatanggol sa pamilya Duterte laban sa mga akusasyon at kontrobersyang kanilang kinakaharap. Sa kanyang mga paliwanag, nagbigay si Maharlika ng ilang mga halimbawa ng hyperbolic statements at figure of speech na madalas nating maririnig sa araw-araw. Isa sa mga halimbawa na kanyang binanggit ay ang pahayag ng isang magulang na, "Sinabihan kita ng 1,000,000 beses." Isang paraan upang ipakita ang frustration o pagkadismaya sa isang anak na hindi sumusunod. Hindi literal na 1,000,000 beses ito sinabi, kundi isang paraan ng pagpapahayag ng damdamin ng pagkasuya o pagod sa paulit-ulit na sitwasyon. Dagdag pa niya, may mga ekspresyon din tulad ng "titirisin kita" na hindi dapat literal na ituring bilang isang pagbabanta, kundi isang uri ng figure of speech na nagpapahayag ng galit o inis. Tinawag niya itong hyperbole na isang mapanlikha at mahulugang paglalarawan sa kung paano gumagamit ng eksaheradong pananalita ang mga tao upang magpahayag ng damdamin. Ibinahagi rin ni Maharlika ang pagkakaiba ng estilo ng pagsasalita ng mga Bisaya, partikular na si VP Sara Duterte. Ayon sa kanya, ang mga Bisaya ay may kakayahang mang-asar sa masayang paraan habang sila ay nananatiling kalmado at hindi nagpapadala sa galit o pagkasuklam. Ibinahagi ni Maharlika kung paanong ang mga Bisaya, katulad ni Sara Duterte, ay maaring tila magaan lamang at pasayaw-sayaw, kahit na sila ay nasa gitna ng kritisismo. Ang ganitong uri ng pagpapahayag, ayon kay Maharlika, ay bahagi ng kanilang kultura at kanilang paraan upang harapin ang mga hamon. Hindi rin pinalampas ni Maharlika ang kanyang mga puna sa media at mga kritiko ng pamilya Duterte. Sinabi niya na ang mga ito ay gumagamit ng kanilang mga platform upang palakihin ang mga issue laban sa mga Duterte kahit na ang mga pahayag ng mga ito ay malinaw na mga hyperbolic statements o figure of speech lamang. Ayon kay Maharlika, ito ay isa pang halimbawa ng maling pag-intindi sa mga salita ng pamilya Duterte na ayon sa kanya ay hindi naiintindihan ng mga kritiko. Ang komentaryo ni Maharlika ay isang pagtatanggol sa pamilya Duterte laban sa mga akusasyon at mga kritisismo na kanilang kinakaharap. Mga komentaryo ni Maharlika tungkol sa usapin ng pagpapatawag kay dating Pangulong Duterte sa Senado ay nagpapakita ng kanyang matibay na paninindigan at malalim na pagmamahal sa pamilya Duterte. Ang kanyang mga kritisismo laban sa mga dilawan at iba pang kritiko ay sumasalamin sa kanyang pananaw na ang mga ito ay hindi naunawaan ang tunay na intensyon ng mga salita at pahayag ng pamilya Duterte. Ipinakita ni Maharlika na ang kanyang suporta sa pamilya Duterte ay hindi lamang batay sa politika, kundi pati na rin sa kanyang pagkaunawa sa paraan ng pagpahayag ng mga Pilipino, partikular ng mga Bisaya. Hindi ba nila naiintindihan ang tinatawag na hyperbolic statement? Ibig sabihin, mga palangga, di ba? Hindi ito literal na jajanggalin niya yung julo. I wish, literal nga, di ba?
Nagja-janggalin yung julo ni Bangag. Kung ako mag-wish, gusto ko literal, di ba? Or figure of speech, sabi ni Gigi. Hyperbolic statement, yes. And figure of speech. Di ba? Pag sinabi bang, let's say for example, nadapa yung anak mo na nadapa sa pag-ibig, paulit-ulit na lang or nagkamali, di ba? Ano sinasabi ng mga magulang? I've told you million times. Yun yung mga halimbawa ng figure of speech or hyperbolic statement. Hindi ko pag sinabi ko, sinabihan na kita eh. 1,000,000 beses na kita sinabihan eh. Ibig bang sabihin nun, 1,000,000 ko nilabas yung yan, di ba? Parang may kulal niya. Alam mo kasi, kayong mga dilawang mga politiko, minus yung mga dilawang nabudol ninyo kasi mga palangga ko yan eh, di ba? At yung mga mambubudol at mga bangag, palibasa, hindi nyo kayang arukin ang mga salitang ibinibigay ni Inday Pasayaw-Sayaw. Hindi nyo kayang arukin o talagang nagbangag-bangag lang kayo. Di ba? Pag sinabi mo bang marami, magbigay nga kayo ng mga statement natin ng mga Pilipino na sinasabi ba natin na tama ba? Pwede bang example na ang pag-aasawa ay hindi yan, tama ba? Parang parang malayo, okay? Basta yung mga ganon. Alright. Alright, Ma'am Liz, how are you? Mary Lee Inero, thank you so much. Ano pa ang mga, nakakatawa yung pinagsabihan, hindi nagsasalta, iba yung nagsasalta para kay Bangag. Kasi jajanggalin nga yung julo ni Bangag. Sabi ko nga, I hope hindi ito figure of speech or hyperbolic statement. Sana tinuod na baga, para pag ginglitok ni, ginggolitok ni Inday ang julo ni Bangag, edi goodbye Bangag. Tapos niya, pagbibintangan niyo to si Inday na masayaw-sayaw. Masayaw-sayaw ang lola ninyo. Alam niyo, habang pinapanood, aliw na aliw talaga ako. Sabi ko, iba din talaga itong mga Bisaya. Talaga mga asar, ano? Ganon ang mga Bisaya. Habang kayo ay, yung mga litid ninyo, ay nagkukurduro. Yung mga kilikili ni Lisa Tanas, habang nagkukurduro yung sagat. Oh, excuse me, kilikili ko, hindi kordoroy, ah. Nagkukordoroy na ang mga litid na mga buwakan ng Genemes, ang mga Bisaya, katulad ni Inday, ay pasayaw-sayaw lang. Pag ganun. Anyway, yung salitang, sabi ni Alan Vinas, yung salitang titirisin kita ay example ng hyperbole. Exactly. Pag sinabi bang titirisin kita, pag sinabi ko bang pipigaan ko kayo ng kalamansi isa-isa, literal ba yon? Yun, yung mga ganon. Inaasar ang mga Pildi ang maglagot, sabi ni Leila Puenza. I know. At yung mga binanggit ni Inday na jajanggalan yung julo at yung hukayin niya yung I wish literal. Dahil literalin mo, nasasamahan ka daw ng mga palangga para hukayin ang jangkay. Okay daw. Now what? Okay, sagutin natin. Maverick, okay. Maverick Benzon, ang pag-aasawa ay hindi kaning mainit. Pag napaso ay iluluwa. At least as a good example, yun ang gusto kong sabihin kanina, di ba? Ibig sabihin nun, pag sinabi mong iluluwa, ay hindi, maluluwa mo ba yung asawa mo? Maisusubo mo ba yung, maisusubo mo yung asawa mo, pero hindi buo, di ba? Ay, Jesus ko po. At ang aga-aga dyan sa Pilipinas, di ba? Hindi mo siya may iluluwa. Yun yung mga halimbawa. But anyway, ay, ambot sa inyong lubot. Alright, shout out for Joy, God is good, sabi ni Edita Canis Avian. Thank you palaga. I love Sarah, game na game, bahala sila, maasar, stress lang sila, sabi ni Shibami Tan. Alright, excited na ako sa hukay, sabi ni Tolomina Apepe. Alright, so ito mga palangga. Sabi pa ni isa, may pro PNPA na sama daw maghukay. Talaga? Sino yung mga yon? I love you too, Violi sa Dulio. Okay. Ngayon, nagwawala ang mga swangit. Hoy! Swangit. Ligo nga kayo. Mga bangag, mga kilikili nyo, basa na. Katulad nilag dameyo. Di ba? Mga basa nyo, kilikili nyo, mga leche kayo. Hi, Glenn Osal. How are you? Solid Sarah Lead, sabi ni Palaga. Okay. Diyan natin. Ngayon, yung mga, ang daming salita, si Delima, nakisawsaw na lahat, sinawsawan na lahat.
Babasahin muna natin ito. Itong dramatization. Oh, ito. Sabi nung, ayan, trending na. Galit sila kay Inday. Sama-sama lang si Inday. Pag ganyan-ganyan lang si Inday, oh. Alright, sabi dito, sino to? Sabi ng isang Huwad Committee, itong Yang Gun. Okay? Sino to? Representative Ortega. Sabi niya, the Filipino people deserve leaders who are mentally and emotionally stable, especially during challenging times. Okay? Sabi niya, mas makakabuti para sa bansa kung sumailalim si Vice President Duterte sa isang professional na pagsusuri. Aba, ito, usapan natin kung sino ang mentally stable dito.